May mga karanasan tayong nakakatawa, nakakatuwa, nakakainis at nakakadrama kung ating babalikan ang nakaraan. Pero kahit anong karanasan pa man yan, isa lang ang sigurado. Bawat karanasan ay worth sharing para mapagkuhanan ng inspirasyon ng ibang tao. Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. And yes, wala pa rin tayong live on-cam video for today dahil hindi pa rin naliligo ang inyong Mama Mia kasi hindi pa rin talaga bumabalik ang tubig dito sa amin. Grabe naman itong water district dito sa amin. Ano nangyayari, te? Anyways, wag tayong mag-dwell sa problem, dun tayo sa solusyon. So, ang solusyon, walang on-cam video pero may mga bagong kwento. And speaking of bago, nako ito bagong-bago ha. Shop in Style, please paki-follow and shop na rin kayo dyan dahil quality po ang mga produkto. Ito na ang ating tampok na kwento ngayong araw na ito dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ang kwento kong ito para pagbigyan nyo ng inyong mahalagang oras, lalo na dito sa inyong programa. Pero kahit na wala akong kasiguraduhan na ito ay mapipili, heto pa rin at ikukwento ko ang aking mga karanasan. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Hindi po ako magaling magsulat, pero may mga kwento talagang ayaw manahimik sa loob ng dibdib ko. Mga alaala na kahit pilitin ko mang kalimutan, kusang bumabalik, na parang hangin na hindi mo mahawakan, pero ramdam na ramdam mo. Itago niyo nga pala ako sa pangalang Paula. Hindi ito ang tunay kong pangalan. At oo, babae po ako. Baka kasi may ma-confuse pa dyan sa inyo eh. Isa lang akong simpleng babae. 5'4" ang height ko. Maputi ang kutis ko pero hindi yung tipong mapapalingon ng lahat. Hindi ako kapangitan pero hindi rin naman kagandahan. Sakto lang. Yung tipong kayang makisabay sa crowd pero hindi mapapansin kung hindi mo talaga titingnan. Lumaki ako sa syudad, Mama Mia, pero dumaan ako sa panahong kinailangan naming lumipat sa may probinsya. 2 taon din kaming nanirahan doon. 2 taon ng tahimik, simpleng buhay, at mga araw na tila ba mas mabagal ang takbo ng oras. Pero lahat ng yun ay natapos din dahil isang araw, nagdesisyon ng mama ko. Babalik na tayo ng syudad, sabi niya. At dun na nga nagsimula itong kwento ko, Mama Mia. Pagbalik namin sa syudad, wala pa pong klase noon. Transition period, kumbaga, yung tipong hindi mo pa alam kung saan ka lulugar. Kaya naisipan ni Mama na magtinda muna kami sa isang elementary school malapit sa amin. Simpleng negosyo lang, pritong saging, buko pandan juice, mga kakanin, donuts at iba pa. Hindi siya bongga at lalong hindi rin siya sosyal, pero sapat para kumita. At sapat para mapunan ang mga araw na walang ginagawa. Araw-araw maaga kaming gumigising, inaayos ang mga paninda, pinaplano kung ilan ang gagawin para walang masayang. At tuwing recess, dun nagsisimula ang gulo. Sigawan ng mga bata, takbuhan, halakhakan, at ang walang katapusang, "Ate, magkano po to?" Nakakapagod pero masaya, Mama Mia. Hanggang sa isang araw may napansin ako. Hindi
sa mga estudyante at hindi rin sa mga paninda namin, kundi sa kabilang tindahan. Mga sosyal kasi ang paninda nila. Fries, burger, footlong. At syempre, mas maraming bumibili doon. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako napatingin, kundi siya. Tatlo naman silang nagtitinda doon, isang babae at dalawang lalaki. Pero hindi ko alam kung bakit siya lang ang napansin ko sa kanilang tatlo. Na para bang automatic. Parang may humila sa mga mata ko papunta sa kanya. Naka-jersey siya noon, medyo pawisan na dahil sa init, pero ang nakatawag talaga ng pansin ko ay ang nakasulat sa likod ng jersey niyang suot. Criminology. Ewan ko ba, pero may kakaibang dating sa akin ang salitang yon. Parang bigla akong naging interesado. Parang gusto kong malaman kung sino talaga siya kahit wala naman akong dahilan. Hindi naman siya gwapo, Mama Mia. Kung tutuusin, pareho lang kami. Nasa sakto lang category. Mga nasa 5'7" ang height niya. Simple lang din siyang manamit dahil naka-jersey lang siya noon. Pero tila may something talaga sa kanya. Yung tipong hindi mo ma-explain. Hindi naman siya yung tipong wow ang gwapo. Pero siya yung tipo na hindi mo kayang wag lingunin. In short, Mama Mia, malakas ang kaniyang sex appeal. Yung natural lang, hindi pilit, at hindi rin scripted. Yung tipong kahit naka-shorts at tsinelas lang, malinis, maayos at kaaya-aya pa ring tingnan. At kahit medyo malayo ako sa kanya, parang naaamoy ko pa rin yung pabango niya. Hindi to sponsored, Mama Mia, pero parang yung Axe, yung fresh, yung malinis at nakaka-addict na amoy. Oy, Paula, pakitignan mo nga itong mga paninda natin. Sigaw ni Mama. Napakurap ako. Ay oo nga pala. Nagtitinda nga pala kami. Pero sa totoo lang, parang mas busy pa ako sa pagtingin sa kanya kesa sa pagtingin ng mga paninda namin. Hindi ko na namalayan na naubos na pala yung paninda namin. Recess pa lang. Samantalang sila patuloy pa rin ang benta. Siguro mas marami ang inihanda nilang paninda nung araw na yun. Habang nagliligpit kami, hindi ko mapigilang tumingin sa kanya. Paulit-ulit, paulit-ulit. Umaasa at nagbabakasakali na kahit isang beses lang ay lilingon siya. At mahuhuli niya kung nakatingin din sa kanya. Para naman kahit papano, may rason ako ng ngumiti, 'di ba? Pero wala. Kahit isang beses, hindi niya ako tiningnan. Grabe, suplado siguro to. Bulong ko noon sa sarili ko. Sabay irap, sabay tawa din sa aking sarili. Masyado ka kasing feeling, Paula. At dun nagsimula, Mama Mia, ang araw-araw kong pag-aabang. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pagtingin na yon ay ang magdadala sa akin sa isang kwentong hindi ko inaasahan. Isang kwentong magpapakilig sa akin, magpapasakit at magpapatawa sa tadhana. Dahil minsan, yung taong akala mo para sa'yo ay hindi pala ang taong dapat mong mahalin. Hindi ko na maalala kung kailan eksaktong nagsimula. Basta isang araw, napansin ko na lang na tila hinahanap-hanap na siya ng mga mata ko. Araw-araw, pareho lang ang routine namin. Gigising ng maaga, maghahanda ng mga paninda, maglalakad papunta sa school, mag-aabang ng recess ng mga bata.
Pero ngayon, may dagdag na sa araw ko. Siya. Hindi na kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Parang may kulang. Parang may hinahanap yung mata ko na hindi mapakali hanggat hindi siya natatagpuan sa kabilang tindahan. At kapag nakita ko na siya, ewan ko ba Mama Mia, pero biglang gumagaan yung pakiramdam ko. Minsan nagpapanggap akong busy. Kunwari inaayos ko yung saging o kaya'y nagbibilang ako ng sukli. Pero ang totoo, palihim lang akong nakatingin sa kanya. Napapansin ko na rin yung mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Kung paano siya ngumiti sa mga batang bumibili. Kung paano siya nakikipagkwentuhan sa mga kasama niya. Kung paano niya aayusin yung buhok niya kapag naiinitan na siya. At higit sa lahat ay kung paano siya manamit. Simple lang. Shorts, t-shirt, minsan tsinelas lang pero malinis. Maayos at may dating pa rin sa akin. Paula, ano ba yung tinitingin mo dyan ha? Tanong ni Mama isang araw. Napalingon ako sa kanya. Ano? Anong tinitignan? Sagot ko na kunwari ay inosente. Doon sa kabilang tindahan. Naku, halatang halata ka. Napatawa ako ng pilit. Mama, wala kaya? Sa totoo lang, naguguluhan lang ako. Kasi bakit tila ang dami-dami nilang paninda? Hindi maubos-ubos kahit ang dami-daming bumibili sa kanila. Kunwari kong sagot kahit ang totoo, gusto kong itanong kay Mama kung talaga bang halata ako. Simula noon ay mas naging maingat na ako at ribida pa naman tong mama ko. Hindi na ako masyadong tumitingin pero mas lalo ko lang siyang iniisip. Nakakatawa kasi hindi niya ako kilala. Hindi niya alam na may isang babae sa kabilang tindahan na halos araw-araw siyang tinititigan. Hindi niya alam na may isang taong unti-unting nahuhulog sa kanya kahit wala naman talagang dahilan. At ako, wala rin naman akong balak magpakilala. Hindi po kasi ako yung tipo ng babaeng lumalapit. Hindi ako yung tipo ng babaeng nagpapapansin. Alam kong hanggang tingin lang ako, hanggang imagination lang. Paano kaya kung mag-usap kami? Paano kaya kung kilala niya ako? Paano kaya kung napailing na lang ako sa dami ng iniisip ko? Uy Paula, huwag kang ang dalulo dyan. Saway ng isang bahagi ng utak ko sa akin. Pero kahit pinipigilan ko, hindi ko maiwasan. Lalo na nung nagsimula ng klase ng mga college student. Isang araw, dumating siya na iba ang suot. Hindi na jersey. Hindi na casual. Uniform na. Napahinto ako sa pag-aayos ng mga paninda ko. Parang biglang bumagal ang mundo. Parang ako lang at siya lang ang natira. Naka-cream na polo siya. Maayos ang pagkakaplansya. May patch sa kanyang dibdib. At doon ko muling nakita yung salitang unang nagpa-attract sa akin sa kanya. Criminology. Grabe, bulong ko. Hindi ko mapigilang mapangiti. Ewan ko ba pero parang mas lalo siyang nagiging ibang klase sa akin. Mas lalong may dating. Mas lalong nakaka-attract. Simula noon ay mas lalo ko na rin siyang inaabangan. Hindi lang basta makita, kundi makita siyang naka-uniform. Araw-araw umaasa ako. Mag-uniform kaya siya ngayon? Makikita ko kaya siya? At kapag hindi, parang may konting lungkot.
akong nararamdaman. Pero kapag oo, ay nako, panalo na ang araw ko, Mama Mia. Pero kahit ganun, hanggang doon lang kami. Ako, isang simpleng tindera sa gilid ng school. Siya naman isang criminology student na may sariling mundo. Walang koneksyon, walang usapan, walang kahit na ano. Hanggang sa dumating ang panahong bigla na lang nagbago ang lahat. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko naman plinano at lalong hindi ko hiniling. Dahil sa gitna ng katahimikan ng mundo ko, may isang taong pumasok sa buhay ko, Mama Mia. Isang taong hindi ko naman hinahanap. Pero siya pala ang magiging dahilan para makalimutan ko o mas lalong maalala ang lalaking ni hindi man lang ako pinansin o nilingon. Hindi ko akalain, Mama Mia, na darating ang panahon na ang buong mundo ko ay bigla na lang hihinto. Isang araw, may balita. Sunod-sunod, iba-ibang mga haka-haka ang nabuo dahil sa balitang yon. Hanggang sa isang napakalaking balita ang dumating. Lockdown ang buong Pilipinas. Walang lalabas, walang papasok, walang tindahan. Kaya nakakalungkot dahil wala ring siya. Sa una, okay lang eh. Nakakapagpahinga, nakakatulog ng mahaba kaysa sa dati. Walang iniisip. Pero habang tumatagal, nakakabaliw rin pala ang walang ginagawa. Nakahiga lang ako maghapon. Scroll dito, scroll doon. Paulit-ulit ang araw. Parehong mukha, parehong mga post, parehong boredom ang aking nararamdaman. Hanggang sa napunta ako sa messenger ko. Kinalikot ko yun. Lahat yata ng pasikot-sikot ng messenger ay dun ko palang inalam kahit medyo matagal na ako na nagme-messenger noon, Mama Mia. Marami pala akong mga unread messages. Mga hi, mga hello, mga pwedeng makichat. Dati hindi ko pinapansin ang mga yon. Pero ngayon, dahil sa sobrang bored na ako, wala akong choice. Bagot na talaga ako, Mama Mia. Bahala na. Bulong ko sa sarili ko. At doon ko sinimulang mag-reply dun sa mga nagme-message sa akin. Isa-isa. Wala akong expectations. Wala rin kahit na anong meaning ang mga yun para sa akin. Trip-trip lang, pampawala kabagutan. Hanggang sa may isang message na nakapagpakunot ng noo ko. Hi, crush. Tapos, smiley blushing emoji. Napalingon ako. Ang corny naman ito. Natatawa kong sabi noon sa sarili ko habang napapailing. Pero ewan ko ba, sa dami ng chat, siya talaga yung nakakuha ng atensyon ko. Siya yung nireplyan ko ng iba. Kasi yung iba, hi, hello lang eh. Pero siya, ang nireply ko, ay wow ha, crush agad, sagot ko. After a few seconds ay nagreply din agad siya, na para bang nag-aabang. Bakit, hindi ba pwede? Tanong niya na may halong laughing emoji. Napangiti ako. Ewan ko sa'yo.
reply ko sa kanya. At dun nagsimula ang lahat. Hindi ko namalayan na yung simpleng reply na yon ay ang magbubukas ng panibagong kwento sa buhay ko. Ang pangalan niya, syempre hindi ko sasabihin dito yung totoo. Kasi kapag ginawa ko, may makakakilala din sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang JM. Sa una, casual lang ang exchanges of messages naming dalawa. Kamustahan, asaran, biruan. Pero may napansin ako, Mama Mia, ang bilis niyang mag-reply. Na para bang wala siyang ibang kausap. Parang ako lang. Kumain ka na? Anong ginagawa mo? Nakakabagot tong lockdown na to, no? Simple lang ang mga messages niya sa akin, pero consistent. Hanggang sa nalaman ko na magkabarangay lang pala kaming dalawa. Napakunot ako ng noo. Ha? Talaga? Taga ditong barangay ka rin? Tanong ko. Oo nga, magkalapit lang tayo, no? Sabi niya tapos may blushing emoji ulit. Bigla akong napaatras. Hindi naman physically ha, kundi mentally. Hindi ko gusto yun, Mama Mia. Parang ayoko sa idea na may kachat ako na malapit lang sa akin. Ewan ko ba? Ayoko talagang may makikipag-chat sa taong malapit lang eh. Kasi di ba malapit lang? May possibility na magyaya ng meet-up. At hindi ako ganong klasing tao, Mama Mia. Mahiyain po ako. Medyo feeling din ako. At medyo may pagkamaarte. Kahit na isang hamak lang naman ako na tindera. Well, lockdown din naman. Bawal namang lumabas. Bulong ko noon sa sarili ko. So hinayaan ko na lang. Hindi ko naman kasi inisip noon na darating ang araw na matatapos yung lockdown, Mama Mia. Dahil inisip ko na matatagalan pa yung lockdown, wala din namang chance na magkikita kaming dalawa. Mula noon, araw-araw na talaga kaming nagchat-chat. Mula pagising sa umaga, hanggang hapon, hanggang sa gabi. Minsan nga, hanggang madaling araw, magkausap pa rin kaming dalawa sa chat. At unti-unti, parang nakikilala ko siya. Hindi siya kagwapuhan, Mama Mia. Sakto lang din, ka-department at ka-kategory ko. Pero matangos ang kanyang ilong. Malinis din siya. Funny din siya, may sense of humor. Yung tipong hindi pilit magpatawa, pero natural na napapatawa at napapangiti niya yung kaniyang kausap. Bukod doon, natural talaga ang pagkatao niya. Hindi mo mapapansin o maiisip na trying hard siya. Responsable din siya, may plano sa buhay, may mga pangarap. At higit sa lahat, mabait siya. Nag-aaral ka pa ba? Tanong ko sa kanya minsan. Oo, criminology yung course ko. Sabi niya sa akin. Parang may kumakalabit noon sa puso ko. Criminology. Biglang pumasok sa isip ko, siya. Yung lalaking bumubuo ng araw-araw ko noon bago mag-lockdown. Yung lalaking tinitignan ko noon. Yung lalaking hindi man lang ako nilingon. Napangiti ako. Ang dami niyong criminology dito, no? Sabi ko, tapos may ha-ha-ha pa. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko parang may kakaibang koneksyon. Hindi ko alam kung coincidence lang o may dahilan. Pero hindi ko na masyadong inisip. Kasi habang tumatagal, nasasanay na akong kausap
si JM. Yung tipong kapag hindi siya nagchat-chat, pakiramdam ko parang may kulang. Bakit hindi siya nagme-message sa akin? Busy kaya siya? Baka naputulan ng internet? O ano kayang nangyari sa kanya? Napapailing na lang ako sa sarili ko. Ikaw talaga, Paula, napaka-asyumera mong babae. Pero kahit anong pigil ko, alam kong may something na talaga, Mama Mia. Isang gabi, bigla na lang tila nag-iba ang tono ni JM. Pwedeng magtanong? Sabi niya. Ano yun? Tanong ko. Medyo natagalan siya bago makapag-reply. Na para bang nag-iisip kung itutuloy niya ang tanong niya o hindi. Hanggang sa dumating yung message. Message na hindi ko inaasahan. Pwede ba kitang ligawan? Napaupo ako ng tuwid. Ha? Napatawa ako. Malakas na para bang kausap ko siya. Huy, nababaliw ka na ba? Reply ko. Pero siya, seryoso. Oo nga, Paula. Gusto kasi kita eh. Tumahimik ako. Hindi ako ready. Hindi ko rin naman siya gusto. Pero hindi ko rin siya kayang i-reject. Hindi dahil mahal ko siya, Mama Mia, kundi dahil ayokong matawag na masyadong feeling maganda. Ayokong may makapagsabi sa akin na napaka-feeling ko. Pwede naman, pero wag kang masyadong mag-expect ha. Hindi pa kasi ako ready. Sagot ko. Okay lang, walang problema. Maghihintay ako. Sabi niya with blushing, smiling emoji. Simple lang yung sagot niya, pero hindi ko alam na dun pala magsisimula ang lahat. Dahil habang siya dahan-dahang nahuhulog sa akin, ako naman, hindi ko namamalayang nahuhulog na rin pala ako sa kanya. Nung una, Mama Mia, wala lang talaga sa akin. Parang pakikipagkaibigan lang talaga ang gusto ko kay JM. Yung mga usapan namin, feeling ko trip-trip lang. Pampalipas oras. Pangalis ng boredom sa gitna ng lockdown. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin. Mga maliliit na detalye na unti-unting nagiging mahalaga. Araw-araw, may good morning siya. Hindi nawawala yun. Kahit minsan hindi ako nagre-reply agad, nandyan pa rin siya. Kumain ka na? Huwag kang mag-skip ng meal ha. Uminom ka rin ng maraming tubig. Simple lang. Paulit-ulit pero ewan ko ba, nakaka-warm ng pakiramdam. Minsan gigising ako, nakangiti na agad ako. Hindi dahil sa panaginip ko, kundi dahil sa isang notification from JM. Good morning, crush. Napapailing ako. Crush pa rin? Bulong ko sa sarili ko pero hindi ko na siya sinasaway. Nasasanay na kasi ako, Mama Mia. Hanggang sa dumating yung araw na hindi siya nag-message. Buong umaga, wala akong natanggap. Tanghali, wala pa rin. Napakunot ang noo ko. Medyo sumasama na noon ang pakiramdam ko. Ano ka ba? Busy lang siguro yun. Sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal, parang may mali. Hapon na pero wala pa rin siyang message. Binuksan ko yung chat namin. Tiningnan ko yung last message. Ako pa yung huling nag-reply. Napabuntong hininga ako. Bakit kaya hindi siya nagme-message sa akin?
Bigla kong naramdaman yung bagay na pilit kong iniiwasan. Mama Mia, hinahanap-hanap ko na siya. Napailing ako. Grabe na to, Paula. Dito pwede. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ako na ang naunang mag-message sa kanya. Uy, buhay ka pa ba? Ilang segundo lang, nag-reply siya agad. Ha 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 ha, sorry, busy lang ako kanina. Tumulong kasi ako dito sa bahay eh. Hindi ko maintindihan kung bakit pero gumaan yung pakiramdam ko nung agad siyang nag-reply sa akin. Okay. Simple lang yung reply ko. Pero sa loob-loob ko, may gana ka pang kabahan para sa taong to, ha? Simula noon, lalo ko nang naramdaman. Hindi na lang siya ka-chat. Hindi na lang siya pang-alis ng boredom. May pakialam na talaga ako sa kanya. At dun nga nagsimulang magbago ang lahat, Mama Mia. Unti-unti, mas humahaba ang usapan namin. Mas nagiging personal. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko makakalimutan. Pao, pwedeng magtanong? Ano yung pinaka-kinatatakutan mo? Tanong niya. Napaisip ako. Matagal bago ako sumagot. Yung masaktan? Reply ko. Matagal din bago siya nag-reply dun sa sagot ko, Mama Mia. Bakit naman? Napahiga ako ng tuwid. Tumingin sa kisame. Kasi once masaktan ako, napakahirap na magtiwala pa ulit. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa nag-reply siya. Huwag kang mag-alala, Pao. Hindi kita sasaktan. Napangiti ako nung mabasa ko yung reply niya. Sure ka? Biro kong sagot. Sure ako. Kung bibigyan mo ako ng chance. Napatahimik ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Pero isang bagay lang ang sigurado. Natitinag na niya yung pader ng puso ko. Lumipas ang mga araw. Hanggang sa naging linggo. At hindi ko na napansin na unti-unti na talaga akong nahuhulog. Hindi dahil sa gwapo siya, at lalong hindi dahil perfect siya, kundi dahil sa kung paano niya ako tratuhin, Mama Mia. Consistent, maingat, at totoo. Hanggang isang araw, bigla akong naalala. Yung lalaking araw-araw kong tinitingnan noon sa kabilang tindahan. Yung criminology student. Yung crush ko. Napangiti ako. Ano na kayang nangyari sa kanya, no? Bulong ko. Pero this time, Mama Mia, iba na. Hindi na yung kinikilig ako. Hindi na yung namimiss ko siya. Wala na rin yung bigat. Parang wala na siya sa puso ko. Parang naaalala ko lang siya out of nowhere. Siguro dahil may ibang tao na. Ibang tao na unti-unting pumapalit sa pwesto niya. At bago ko pa man tuluyang maintindihan ng lahat, nahulog na pala ako kay JM. Halos 2 buwan matapos siyang manligaw ay nagbago ang lahat. Pwede na ba? Tanong niya. Napatawa ako. Pwedeng ano? Pwede na bang maging tayong dalawa? Natahimik ako. Huminga ako ng malalim. Naalala ko yung sinabi ko sa kanya dati na hindi ako ready. Na hindi pa ako healed.
Pero hindi ko na rin kayang itanggi na gusto ko na siya. Mama Mia, kung tinatanong niyo kung bakit hindi pa ako ready, yes po. Hindi naman siya importanteng ikwento pero babanggitin ko na rin. Bago kasi kami lumipat pabalik ng syudad, nasaktan na ako. Nagmahal, nagtiwala, pero niloko at sinaktan. Kaya hindi pa talaga ako totally healed noon. Pero hindi ko maitatangging gusto ko na si JM. Sige, sagot ko. At sa simpleng salitang yun ay naging kaming dalawa. Hindi naman grande. Wala ring masyadong dramatic scene. Pero Mama Mia, ramdam ko sa puso kong totoo. Ramdam ko sa puso ko na totoo ang kung anumang koneksyon na meron sa aming dalawa ni JM. Akala ko dun na magsisimula ang happy ending. Ang hindi ko alam na dun pa lang pala magsisimula ang pinaka hindi ko inaasahang twist sa buhay ko. November na noon. And yes, kami na, Mama Mia. Hanggang ngayon, minsan, napapangiti pa rin ako kapag naiisip ko kung paano kami nagsimulang dalawa. Sa simpleng high crush, hanggang sa naging good morning love. Hindi pa rin ako sanay, sa totoo lang. Hindi ako yung tipo na madaling mag-adjust sa isang relasyon. Pero kay JM, parang ang dali ng lahat. Hindi kasi siya demanding, hindi siya seloso, hindi siya controlling. Basta nandyan lang siya, tahimik, sigurado. Hanggang isang araw, bigla siyang nag-message sa akin. Love, busy ka ba this weekend? Napakunot ang noo ko. Bakit naman? Sagot ko. I'll invite you sana. Birthday kasi ng papa ko eh. Napaupo ako bigla. Ha? Birthday? Ng papa niya? At ini-invite niya ako? Uy, bakit mo naman ako iniimbitahan agad? Kabago-bago lang nating dalawa. Reply ko. Totoo naman kasi, Mama Mia, bago pa lang kami. Wala pa nga kaming masyadong mga memories outside chat. Tapos, dadalhin na niya ako agad sa bahay nila? Para ano? Para ipakilala? No way! Di pa ako handa sa ganong pagle-level up ng relasyon. Wag na muna siguro, love. Nahihiya pa ako eh. Sabi ko. Akala ko tatanggapin niya yung pagtanggi ko. Akala ko sasabihin niya na okay lang. Pero mali ako, Mama Mia. Sayang, reply niya. Isang salita lang. Maikli lang pero parang may hatid na lungkot. Hindi ako mapakali. Grabe ka talaga, Paula. Parang ikaw pa ang may ayaw na makilala mo yung pamilya niya. Yung ibang babae nga dyan, gustong-gusto na pinakilala sila agad eh. Bulong at saway ko sa sarili ko. Pero matigas ako, Mama Mia. Hindi ako pumayag dahil mahiyain nga talaga ako. Akala ko dun na matatapos yun. Pero hindi ko kilala si JM. Hindi ko alam kung gaano siya kamadiskarte. Kinabukasan, nasa bahay lang ako. Naka-shorts, naka-t-shirt. Magulo pa ang buhok ko dahil hindi pa ako nagsusuklay buong araw. Tipikal na wala akong balak lumabas look. Hanggang sa may kumatok. Paula! Paula, may bisita ka sa labas. Sigaw ng lola ko. Napakunot ang noo ko. Sino naman ang magiging bisita ko?
Pero lumabas pa rin ako. At halos mapatakbo ako pabalik ng kwarto ko nung makita ko kung sino nga ang aking bisita. Yun ay walang iba kundi ang boyfriend ko, si JM. Huy, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong. Ngumiti siya na para bang walang ginagawang mali. Manghihiram sana ako ng mga upuan la, sabi niya kay Lola. Napatingin ako kay Lola. Napatingin ulit ako kay JM. Upuan? Para sa birthday sana ng papa ko, dagdag niya. So totoo nga pala. Taga dito nga pala talaga siya sa barangay kung saan kami nakalipat. Tapos Mama Mia, ang nakakatawa pa, kilala pala niyang lola ko. Taga dito pala talaga siya la? Tanong ko. Oo, malapit lang dito. Napangiti si Lola. Oh, sige JM. Pwede mong hiramin yung mga upuan ko. Pero may isa akong kondisyon. Napakunot ang noo ko. Ano naman yun, Lola? Ako ang nagtanong. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Dapat sumama ka dun kay JM. Ha? Oo. Bantayan mo yung mga upuan ko. Baka masira yan. Mahal pa naman ang bili ko dyan. Dagdag ni Lola na parang seryoso. Pero kita ako sa mga mata ni Lola na nagbibiro lang siya. Napatingin ako kay JM. At ang loko, nakangisi pa talaga. Grabing diskarte to, sabi ko. Alam kong bago pa niya ako kinausap at bago pa ako tinawag ng lola ko, baka nag-usap na silang dalawa. Sige na, please na, sabi niya ng mahina lang. Napabuntong hininga ako. Wala na akong kawala. Okay, sige, payag na ako. Sagot ko. At doon nagsimula ang araw na hindi ko makakalimutan. Hapon na kami umalis. Motor ang dala niya. Hindi ako sanay, Mama Mia. Hindi ako sanay sa ganitong setup. Pagkaupo ko sa likod ay medyo awkward pa. Kumapit ka lang Buti na lang pinakuha ko dun sa pinsan ko yung mga upuan kanina. Sabi niya. Ayoko. Mabilis kong sagot. Tumawa siya. Sige, bahala ka pag nahulog ka dyan. Napairap ako pero habang umaandar ang motor, unti-unti akong napapalapit sa kanya. Hanggang sa dahil medyo may kalakasan siyang magpatakbo, napakapit na ako. Hindi dahil gusto ko, Mama Mia, kundi dahil hindi ako sanay sumakay sa motor. At natatakot po akong mapahiya kapag nahulog ako. Habang nasa biyahe kami, may nadaanan kami. Isang lugar na pamilyar na pamilyar. Isang lugar na namimiss ko na rin puntahan. Ang elementary school. Yung lugar kung saan kami nagtitinda noong wala pang lockdown. Yung lugar kung saan ko unang nakita ang unang crush ko sa pagbabalik ko ng syudad. Napangiti ako. Ano na kayang nangyari dun sa taong yon? Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko na namalayan na naisip ko ulit pala yung unang crush ko. Yung medyo stricto at hindi namamansin. Pero saglit lang naman yun, Mama Mia. Parang nadala lang ako sa alaala nung lugar. Maya-maya pa ay dumating na kami sa bahay ni na JM. Dito ang sa amin, sabi niya. Pagtingin ko, malapit lang pala talaga. Halos sa likod lang ng school. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Ready ka na? Tanong niya.
Huminga ako ng malalim. Hindi, pero ano pa nga bang magagawa ko? At doon pumasok na talaga ako ng tuluyan sa mundo niya. Ang hindi ko alam, Mama Mia, na sa loob pala ng bahay na yon, naghihintay ang pinakamalaking plot twist ng buhay ko. Pagpasok ko sa bahay nila, Mama Mia, parang biglang uminit yung pakiramdam ko. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa kaba. Simple lang ang bahay nila. Malinis, maayos. May mga upuan sa gilid, may mesa sa gitna at may konting dekorasyon para sa birthday. May mga tao na rin. Mga kamag-anak siguro. Kasi nga, bawal pa ang malaking pagtitipon nung mga panahon na yon. Ma, pa, eto pala ang girlfriend ko, sabi ni JM. Parang tumigil ang mundo ko sandali. Girlfriend. Hindi pa rin ako sanay na marinig ang salitang yon. Lumapit ako at nagmano. Ngumiti ang mama niya. Parang mabait tong girlfriend mo, JM, sabi niya. Napangiti ako. Minsan po, biro ko at tumawa sila. At kahit papaano medyo gumaan ang pakiramdam ko. Umupo ako sa isang sulok, tahimik lang, nag-o-observe. Mabait sila, simple, walang arte. Yung kapatid niyang babae madaling kausap, parang minuto lang ay komportable na ako sa kanya. Pero may isang bagay akong napansin. Wala pa si kuya, sabi ng kapatid niya. Napatingin ako. Kuya? Oo, nandun pa sa work. Darating din yun mamaya. Tumango ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit pero parang may konting kaba akong naramdaman. Hindi ko pinansin. Habang nakaupo ako, napansin ko si JM. Busy. May kausap sa phone. Hindi ko masyadong pinakinggan dahil ayokong maging pakialamera. Hanggang sa narinig ko dahil medyo lumakas ang boses niya. Ngayon na ba, kuya? Sige, pupunta ako. Napalingon ako. Anong meron? Tanong ko. Kunin ko raw yung in-order niyang cake. Papupuntahin niya ako dun sa post niya. Sagot niya. Tumango ako. Okay, dito na lang ako, sabi ko agad. Ayokong sumama. Sa totoo lang nahihiya pa rin ako pero bigla siyang tumingin sa akin. Di pwede, sumama ka. Halika na. Bakit? Para hindi ka mabore dito. Sagot niya. Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Wala akong choice kundi ang sumama. Sumakay ulit kami ng kaniyang motor at mas komportable na ako ngayon. Mas malapit, mas kampante. Pero habang papunta kami dun sa pupuntahan namin ay hindi ko talaga maipaliwanag yung kabang nararamdaman ko. Parang may mangyayari, parang may hindi tama. Oh, andito na tayo, sabi ni JM. Huminto ang motor. Pagtingin ko, isang maliit na post. May ilaw, may upuan, at may isang lalaking nakatayo. Naka-uniform, security guard. Hindi ko pa masyadong kita ang mukha niya. Nakatagilid dahil may kausap. Bumaba si JM. Kuya, tawag niya. Napalingon yung lalaki. At sa isang iglap, nagkatinginan kami. Parang biglang tumigil ang lahat, Mama Mia. Ang hangin, ang paligid, ako, siya. Hindi ako nagkakamali. Hindi pwedeng magkamali. Siya yun. Yung lalaking araw-araw kong tinitignan noon. Yung criminology student. Yung crush ko.
Yung lalaking hindi man lang ako nilingon kahit isang beses. Kuya niya pala. Hala, napabulong ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gusto kong tumawa, gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Lord, bakit naman ganito? At parang hindi pa sapat, may isang babaeng lumapit sa kanya. Humawak sa braso niya, ngumiti. Girlfriend niya. Lord, seriously? Bulong ko noon sa sarili ko. Parang gusto kong maglaho. Ano na nangyari sa'yo? Tanong ni JM. Wala. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, hindi talaga ako mapakali. Lumapit kami. Kuya, eto nga palang girlfriend ko. Pakilala ni JM sa akin. Napatingin siya sa akin. Diretso. Sa wakas, nakatingin na rin talaga siya sa akin. Pero hindi ito tulad ng inaasahan kong tingin sa kanya noon. Hindi na ako yung babaeng nasa kabilang tindahan. Hindi na ako yung lihim na nakatingin. Ako na yung girlfriend ng kapatid niya. Eto pala. Ngumiti siya. Hello po. Sabi ko na pilit ang ngumiti. Uy, wag ka namang mag-post sa akin. Parang nakakatanda yan masyado. Biro niya. Tumawa sila pero ako gusto kong matunaw. Habang nag-uusap sila, tahimik lang ako. Pero ang utak ko, Mama Mia, grabe. What on earth? Napakaliit ng mundo. At magkapatid pala talaga sila. Bakit hindi ko man lang nalaman to? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Napailing ako, Mama Mia. Ang daming what if na biglang bumalik. Pero lahat ng yun, wala nang kwenta ngayon. Inisip ko, what if kaya nalaman ko simulat sa pool pa lang na kapatid pala ni JM yung una kong crush? Pagbibigyan ko kaya siya ng pagkakataon na ligawan ako? Pero malinaw na, hindi siya para sa akin. At hindi kailanman naging para sa akin. Habang papauwi kami, tahimik lang ako. O bakit tila ang tahimik mo naman? Tanong ni JM. Napangiti ako. Wala lang, medyo napagod lang. Pero ang totoo, Mama Mia, may isinara lang akong pahina ng buhay ko. At sabay kong tinanggap na minsan, kahit gaano mo pa talaga kagusto ang isang tao, kahit gaano pa siyang nagpapakilig sa'yo, kung hindi talaga siya para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Pagdating namin sa bahay nila, iba na ang pakiramdam ko. Mas magaan, mas malinaw, kasi ngayon alam ko na kung sino ang dapat kong piliin at kung sino ang dapat kong iwan lang sa nakaraan. Kasi minsan, Mama Mia, yung crush, nananatili ng crush hanggang sa katapusan. At yun nga, ibang-iba na ang pakiramdam ko pagbalik namin sa kanilang bahay. Kung kanina kabado ako, ngayon tahimik na. Hindi awkward, hindi rin masyadong masaya. Parang may bagay lang sa loob ko na biglang kumalma. Habang kumakain kami, paminsan-minsan napapatingin ako sa labas. Sa direksyon kung saan kami nanggaling. Kung saan ko siya nakita ulit pagkatapos ma-i-declare yung lockdown. Yung lalaking akala ko magiging what if ko habang buhay. Pero ngayon, wala na. Mama Mia, nung sinagot ko kasi si JM, hindi po talaga ako sigurado kung siya na ba talaga ang laman ng puso ko. Kasi nga, 'di ba? Hindi ko na nakikita
yung crush ko dahil sa lockdown. Akala ko naging panakipbutas ko lang si JM. Pero hindi pala. Napatunayan ko nung nasilayan ko ulit ang crush ko na wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Na hindi na masakit. At sa totoo lang, hindi na rin masyadong exciting nung nakita ko siya ulit. Parang isa na lang siyang ala-ala. "Love, kain ka pa," sabi ni JM at nilalagyan pa ako ng pagkain sa aking pinggan. Napangiti ako. "Wag na masyadong marami, love. Busog na ako eh," sagot ko. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi lang ako busog dahil sa pagkain, kundi dahil din sa realization na minsan, yung mga bagay na gusto natin, hindi lahat para sa atin. At okay lang pala yun. Okay lang pala na may mga bagay na hindi para sa'yo. Mama Mia, naramdaman ko naman na tanggap ako ng buong pamilya ni JM, na natutuwa sa akin ng kaniyang mga magulang, pati na rin ang kapatid niyang babae. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging linggo, hanggang sa naging buwan. At si JM, Mama Mia, hindi pa rin siya nagbago. Kung paano siya nung una, ganun pa rin siya. Sa kabila ng dami ng kaniyang mga kailangang gawin sa school, sa kaniyang mga responsibilidad, consistent pa rin siya. Maingat pa rin siya at higit sa lahat, sigurado pa rin siya sa gusto niya. Habang tumatagal ang relasyon namin ni JM ay mas napansin kong napakabuti niya. Kailanman hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako minamadali. Pero araw-araw pinaparamdam niya sa akin na ako ang pinipili niya. At ako, Mama Mia, sigurado na rin ako sa sarili ko. Natuto din ako na si JM ang piliin araw-araw pabalik. Minsan nagkikita pa rin kami ng kuya niya sa mga family gatherings, sa mga simpleng salo-salo. At sa bawat pagkakataon napapangiti na lang ako. Hindi na awkward, hindi na nakakakaba. Yung parang normal na lang. "Hoy Paula, kumusta?" bati niya minsan. "Hello kuya, okay lang. Kayo, kumusta ni Ate Grace?" "Okay lang din." Simple at magaan na ang usapan namin. At sa loob-loob ko, buti na lang talaga. Buti na lang na hindi naging kami at hindi niya ako pinansin dati. Kasi kung pinansin niya ako tapos naging kami, baka hindi ko nakilala si JM. Isang gabi, nakahiga kami ni JM. Magka-video call. "Tulog na tayo?" sabi niya. Love? Ano yun?" Tumahimik ako sandali. Hanggang sa sinabi ko yung bagay na matagal ko nang gustong sabihin. "Thank you ha." "Para saan naman?" natatawa niyang tanong. "Para sa lahat. Sa paghihintay mo, sa pag-iintindi mo, sa pananatili mo." Ilang segundo ang lumipas hanggang sa ngumiti siya. Worth it ka rin namang hintayin. Napangiti ako, Mama Mia. At sa gabing yun, mas lalo kong naramdaman na nasa tamang tao na talaga ako. Hanggang sa hindi ko na namalayan, lumipas na pala ang 5 taon. 5 taon ng tawanan, awayan, pagkakaintindihan. Si JM, ganun pa rin. Mas matured, mas responsable. At ngayon, nagtitraining na po siya para maging Coast Guard. Ayaw niya raw na maging pulis. "Stress masyado yan, love," sabi niya. Napapatawa na lang ako
Yung kuya niya, pulis na. Natupad na rin yung pangarap niya. At yung girlfriend niya noon, sila pa rin at ikakasal na sila ngayon. Masaya at tahimik. At ako nandito pa rin, kasama ang taong hindi ko hinanap, pero siya pa lang para sa akin. Minsan naiisip ko pa rin yung mga what if. What if nagpakilala ako noon? What if nilingon niya ako noon? What if pinansin niya ako at naging kami? Pero sa bawat what if na yun, iisa lang ang sagot ko. Buti na lang hindi. Kasi kung nangyari, baka hindi ako ganito kasaya ngayon. Dahil minsan yung mga taong dumadaan sa buhay natin, hindi lahat ay para manatili. Yung iba ay para lang ituro sa atin kung saan tayo dapat mapunta. At natutunan ko na hindi lahat ng bagay na gusto mo, makukuha mo. Hindi lahat ng bagay na pangarap mo ay para sa'yo. Pero kapag dumating yung tamang tao, hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay-bagay. Kasi kusa siyang darating. At kusa ka rin niyang pipiliin kahit hindi mo siya pilitin. Magandang araw sa inyong lahat, Mama Mia. Ako si Paula. At ito ang kwento ng crush ko na buti na lang, hindi lumalim at hindi ko minahal. Pero naging dahilan para makita ko kung sino talaga ang dapat kong mahalin. Maraming salamat po at hanggang dito na lang, Paula. Eto talagang magpapatunay sa kasabihang kung hindi ukol, hindi bubukol. Ganon. Anyways, nako masaya kaming lahat para sa iyo, Paula, at sa inyong dalawa ni JM. At masaya din kami para kay Kuya at sa girlfriend niya. Fiancé niya pala dahil ikakasal na sila ngayong taon. Buti naman at walang agawan sa kwentong ito, no? Kasi sa bawat kwento na lang natin kapag magkapatid, mga aner, may mga agawan, buti na lang ito wala. Maraming salamat, Paula, sa pag-share mo ng iyong feel-good story. May mga feel-good din palang mga pangyayari o mga nagaganap o naganap nung mga panahon ng pandemic, ano. Sa totoo lang, habang binabasa ko to, bumabalik ako dun sa pandemic era. That was 6 years ago. Grabe. 6 na taon na pala yun. March 12, 2020 nung na-i-declare ang Pilipinas. Pero dito sa amin, hindi pa agad nung nag-declare. Nag-close lang yung mga mall. Matagal nag-declare dito sa amin kasi ano kami, mga immortal. Charot. Anyways, thank you so much, Paula. At hangad namin na sana nga ay tuloy-tuloy na ang pagiging masaya at maligaya ng inyong mga buhay. Nako, kahit kami dito hindi maligaya dahil wala pa ring agos ng tubig. Grabe naman tong aming water district. Ano na? CDO? Ano nang nangyayari? Charot. Anyways, kung kayo po ay nakikinig ngayon, ako, mag-hi muna tayo sa ating mga suki na mga subscribers at members. Maraming salamat sa ating mga members na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa atin. Freaky0407, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Smack Dax, Benson Boyser 3958, hello din kay Gimaras Girl, kay Colleen Bueno, kay Rico Sedanco, Rose Arevalo 09. September ba yung birthday mo, Rose? Kay Miriam Gutierrez, kay Marlia Giana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, and kay Jasmine Magbanwa na nagbabalik. San ka ba galing, girl? Buti na lang at nagbalik ka. Maraming salamat sa pagbabalik mo. At syempre, mag-hello din tayo sa ating mga suki na mga subscriber na kahit hindi naka-pa-member pero hindi naman nagsiskip ng ads. Thank you din. Elizabeth Lagunday, maraming salamat all the way from Kuwait. Medj Piel, hello sa'yo. Maraming salamat. Ramona Gonzalez,
Hi din ako kay Leonor de la Cruz, kay Christy Carpentero, kay Rose Santiago, maraming salamat. Kay Elorde Dupitas, hello sa'yo. Maraming salamat. Lina Ladeza, hi, have a nice day too. Liana, Charlene Baclohan, Alcura Ukit, 28, Lynn Gausin, Jennifer Tambis, Christina Season, maraming salamat sa inyo. Sa mga pangalan na hindi pa rin natin nababanggit, comment lang kayo ng comment at abang lang kayo ng abang. Baka sa susunod, pangalan nyo na po ang ating masya-shoutout dito sa ating programa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at syempre sa inyong pagtitiis na wala tayong on-cam video kasi nga walang ligo ang inyong Mama Mia. Naku naman, nakakahiya namang humarap sa camera ng walang ligo, 'di ba? Maraming thank you ulit. Ako po si Mama Mia. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Mag-ingat po kayo palagi at kung may sarili kayong kwento, email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Bye!